Sa isang malakas na eksena, lumantad ang isang whistleblower at nagpahayag ng mga nakakagimbal na detalye tungkol sa umano'y mga pwersahang pirma ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa mga dokumento upang makalusot si PBBM sa mga aligasyon ng paggamit ng iligal na droga. Kinukoy ng whistleblower na si Lazo ang patuloy na nagpang-aabuso sa kapangyarihan ng ilang opisyal ng PDEA upang protektahan ang mga kilalang personalidad mula sa batas. Ayon sa mga ulat, ang mga pwersahang pirma ay nagkaganap sa kabila ng kawalan ng ebidensya o legal na basihan laban sa mga individual na sinasabing sangkot sa iligal na droga. Ito ay nagdulot ng malawakang pagdududa sa integridad at patas na pagpapatupad ng batas sa bansa. Sa paglantad ng whistleblower, nagiging mas mataas ang pangangailangan para sa mas maigting na imbestigasyon at pagpapanagutan sa mga sangkot na opisyal ng PDEA. Hinihiling ng publiko ang agarang aksyon mula sa mga kinauukulan upang matiyak ang katarungan at integridad sa pagpapatupad ng batas laban sa iligal na droga. Well, itong ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Junior sa Alitagtag, Batangas, ang pinakamalaking drug haul sa bansa kung saan nasabat ang halos 2 toneladang shabu-shabu na paborito din nila yan na nagkakahalaga daw ng 13.3 billion. Ayon sa kay Kuting, kasalukuyang iniimbestigahan ang pinagmulan ng paborito nilang illegal na pulburon. Okay? At patuloy lamang ang holistic approach ng pamahalaan kontra shab-shab na nakasentro daw sa public health at pagtugis sa mga malalaking sindikato sa bansa. Ito ay kabudulan dito mga kababayan. So, then 13 minutes ago, siyempre pakitang gilas, under presidential communication, okay, Kuting Jr. or Kuting Drug War approach nets biggest drug haul in Philippines without shedding blood or losing lives, sabi niya. Wow, yung kanya daw pulboronic war ay talagang less bloody, chuchuchuchong gano'n, at walang bumubuwis ng buhay. Sabi ko nga, paano magbubuwis ng buhay yan? Ikasabwat niya yung mga jutang ginimis na yan. Sabi na si Sayarot. Tuloy natin. Sabi dito, over 2 tons of shab-shab with an estimated market value of 13.3 billion were seized on April 15, which is kahapon, by the PNP at a checkpoint in Barangay Pinagcrusan, Alitagtag, Batangas. Sabi dito, it was the biggest drug. Sabi ni Ma'am Kuting, ito daw ang pinakamalaking drug haul sa history. Philippine history. Check nyo kung totoo pinagsasabi nito. Alright? Without shedding blood. Okay? Ngayon sabi niya, walang natsugi, walang nagputukan, walang nasaktan, basta't sabi niya, inoperate natin ng dahan-dahan. Yun naman dapat ang approach. Ulol! Okay? Julol! Baka naman, chuba-chuchu lang kasi, mamaya ako nasasabihin kasi may nakarating sa atin information. Pagpatuloy muna natin. Sabi niya, this is the biggest shipment of shab-shab na nahuli natin but not one person died. O yun nga, walang namatay, naputukan, chuchu-chuchu. Ano pa sinabi dito? President Kuting said that respecting human rights, even in drug war operations, is what matters most in his administration while ensuring to put an end to illegal drugs. Well, talaga namang hinirespeto niya ang mga pulboronic o yung mga drugis na mga manufacturer o mga pusher o yung mga malalaking sindikato kasi nga isinasama nga niya sa kanyang state visit katulad ni Sayarot. Binibigyan pa ng security forces, security people para protektahan si Mark Anthony Sayarot. Ipakita uli natin, mga kababayan kong minamahal. Alright? So, kaya mo ba ipakita si Sayarot? Okay, kaya talagang walang dudugo-dugo ng bonggang-bongga, huwag mo lang magbubuwis ng buhay kasi kasabwat mo. Julol, ayan, kasama mo sa New York. Alright, napakita na ba natin yan? Okay? Sige.
Tepa natin sa kabila. Ayan, good. Thank you. So ngayon, ayan. So nakita niyo, wala talagang mabubuwis ng buhay. Di ba? Huwag kang etchos-etchos ha. Hindi pa ako tapos sa kalokohan mo dito, Kuting. O, talisin na natin. Sabi niya ni Kuting dito ay, meron po kaming regular, ito sabi naman ng well, basahin pa ba natin to? Oh, actually, it's all BS. Hanapin natin ang, sabi ni Kuting, ito pa sabi ni Kuting, di ba? Kahit politiko na powerful o pulis o kung sino man ay talagang iimbestigahan natin, kaya't nagkaroon ng ganitong klase mga operasyon at nakakahuli tayo ng kalaki-laki na 1.8 tons. Wow! Bakit ayaw mo imbestigahan si Sayarot? Sinungaling kang julul ka, julupong! Bakit mo ayaw imbestigahan si Sayarot? Alpot! Isigaw mo na naman akong giatay. Ano pa? Yun lang naman mga dramatization niya. Okay? So, mga kababayan, anong drama ni Kuting dyan? Nagpapakitang gilas na kunyari ay talagang seryoso siya na wow, ang galing. Siyempre sabihin ng mga dugyo, ang galing ni Kuting. May nahuling pulburon na shab-shab. You know, when I address pulburon, general yon. Basta ipinagbabawal na favorite nila. Alright? So, mga kababayan, bakit tayo mo mag-pulburon test? Huwag mong pagtatakpan. Hindi kami believe sa'yo kasi, mga kababayan, dito sa channel natin, ay napag-alaman natin, mga kababayan, actually sinend nga to sa akin ng bonggang-bongga. Ayan, nagdrama-drama pa si Kuting. Tignan nyo, sabi ko sa inyo ayan, nagdrama-drama. May mga, tayo mo si Lasso, mukhang malungkot. Sabi ni Lasso, mukhang nahuli kontrabando ko Ayan, tayo mo si Kuting, drama-drama sila. Baka na kayo na nagpapanggap lang kayo na kunyari tuwang-tuwa kayo na may nahuli pero nalulungkot kayo kasi epektos nyo ito kontrabando ninyo. But here, mga darling. Alright? Dali. Ayon sa ating informante, okay? Ito ayon sa ating mga nandoon mismo na naka-witness doon sa pulburon o shab-shab na ipinersent nila na worth 13.3 billion ay maitim daw at yellowish na yung mga nasabat. For the first time in my entire life, ngayon ko lang nalaman na ang mga pulburon pala o yung shab-shab na nahuli, may mga klase-klase pala yan. Kumbaga may pang sosyal, may pang dugyot. Kasi sabi dito, Miss Maharlika, yung pinersent nila, yung nahuli nila, maitim na at yellowish yung mga nasabat. Ibig sabihin, is reject na at hindi na po yan marketable ng mga sindikatong Chinese. Pinahuli yan para accomplishment, diversion po yan sa kampo ni Kuting. Napakalala. Nakita po namin ang quality ng shab-shab. Kaya ang tanong ko sa kanya, sabi ko, may ganun pala. Naloka talaga ako, hindi ko alam na ang itong mga illegal na mag-comment ka dyan. Baka may alam kayo na maybe you are from PIDEA before or police. Di ko naman sinasabi na pag nag-comment kayo, meron kayong nagsinghot kayo. Tapos ngayon, sabi ko nga, wow, choosy. So yung mga gumagamit daw kapag yellowish or black, o parang bigas, no? Yung pinamahagi sa mga mahirap, yung mga mababahong galing sa NFA, na pinabulok muna bago ibigay. Parang ganito pala yung counterpart. Yung ipinagbabawal na pulburon, may mga ganun pala. Kaya yung mga sosyalin na mga judictus, benedictus na mga addictus, judictus, benedictus na mga addictus, ay ayaw nilang i-consume yung ganyang klaseng pulburon. Kasi daw, mababang uri. So again, sa mundo ng mga sindikato, hindi daw po yan marketable yung ipinakitang drama-drama na accomplishment ni Kuting. Diyan ngayon, few hours ago, nagpakitang gila siya. Kaya nga sabi ko, may ganun pala. Tapos sabi ng ating informer na nandoon yung informer ko. Nasa likod mo lang, Kuting, si Lasso. Ayan, gurgurin mo. Sabi niya, siyempre nagbabayad ng pera yung mga jodik. Sabi niya, siyempre choosy yan. Pag pangit ang item, isinasauli yan sa tulak.
Oh my God, sabi ko may ganun pala. I don't know kasi hindi naman ako nagpolboron eh. 'Di ba? Si Kuting dapat ang nakakaalam niya, hindi naman ako nagsishab. Tapos ngayon, mga kaba, anong ibig sabihin? Binubudol na naman kayo. Picture there, here. Kunyari si Kuting forma-forma na wala siyang sinasanto, walang bloodshed. Yung pala, ayon sa ating puting ahas, ay mga diversionary tactics at palabas lamang. Kaya naman pinahuli kunyari, ayon sa aking source, hindi naman ako nagsabi, ayon sa ating informante, na ito ay mga reject na epektos na hindi na pwedeng maibenta ni Sayarot. Okay? O nakasabwat ni Kuting. So hindi na maibenta, not marketable na raw sa komunidad ng mga sindikato. See? Naloko na naman kayo. Eh kung wala na naman si Maharlika dito, eh di nagpapaniwala na naman kayo mga hitad. Oh. Ngayon, na-scam na naman ang bayan. Tapos ang sabi pa nga ni Abalos, yung nasabat daw nila, walang labis, walang kulang. 'Di ba? Kompleto daw, wala daw walang, walang pumitik. Eh paano nga daw pala pipitikin? Eh hindi na nga daw mabenta 'yan. Oh, bakit ang question ko, bakit ito'y reject, 'di ba? Almost 14 billion. Bakit nabulok? Bakit na-reject? Baka naman ito ay luma na, tapos possibly na itinanim yung truck na yon kasi kagahapon sabi sa atin na ito ay randomly dumaan yung truck, na-checkpoint siya, din aligagalang yung driver, kaya tinignan yung kanyang mga epektos, mga kontrabando. So I was thinking right now na possibly talagang itinanim itong mga epektos na hindi na mabenta para sabihin na si Kuting ay bonggang-bongga, nakahuli siya, di ba? Sabi niya nga doon sa speech niya, historic daw ito. But we have to search or research kung yung lumabas ba sa bunganga niya ay talaga bang historical. Well, it's historical kasi kung titignan natin yung aspeto na hindi na nga siya marketable, so historical na nakahuli sila ng almost 14 billion worth of shab-shab tapos hindi na maibenta. Historical nga. Di ba? So yun yung issue dyan sa kanilang pa-cute-cute. Pero hold your breath. Dahil meron tayong pasabog na bonggang-bongga. Pero bago ang lahat, mga kababayan, okay, si Kuting Jr. ay nagpakitang gilas na ngayon dyan sa, nag-speech niya sa Foreign Correspondent Association of the Philippines or FOCAP dahil sa ika-50th anniversary nitong organization na ito. So actually, napag-alaman ko to habang nanonood ako kay Ka Eric at saka kay Doc Loren, kay Attorney Glenn. So minabuti natin isama ito sa ating usapin dito ngayon dahil ang inyong Kuting Jr. ay sabi nga ni Doc Loren is pang pang declamation or oratorical contest yung eksena ni Kuting kasi sinasabi po niya sa kanyang speech na doon na pinahalagan daw niya ang freedom of speech ng mga mamamahayag, ng mga journalist. Tapos sabi pa nga dito sa kanilang website, okay, as a president, I will seek this forum not only to explain our policies but to renew my vow to what I deeply believe in, that the president's role is to defend press freedom. Wow! Ang role daw niya ay para depensahan ang kalayaan ng pamamahayag at not lead in destroying or demeaning its practitioners. Ito po'y katarantaduhan. Oh, wala ba ako? Andiyan pa ba ako? Okay, go. Ito po'y kasinungalingan. Dahil even vloggers ay tinatamnan ng kaso. Kaya tama si Pilipinas nating mahal na ito ay what? Sila Doc Lorraine at Ka Eric, na ito ay oratorical contest lang ni Kuting o pang declamation na kanyang mga pagsisinungaling sa inyo dahil hindi niya pinoprotektahan ang press freedom ng mga kritikal, kung di ginigipit, kinakasuhan, like Attorney Glenn Chong, General Macanas, like ako, like SMNI, di ba? Like Doc Lorraine, Ka Eric, na dinitini dyan sa Congress ng mga jutang ginime. So ito, kasinungalingan mo, Marcos Jr. Tapos sinasabi pa niya dito sa kanyang speech, it must have the untrammeled freedom to do its work, not just to arm the citizenry with the truth, but also deepen discernment
in this age of mass disinformation. In fact, there has been hallmark of FOCAP's relationship with the president and the government for this half century. Not compromising your principles has allowed you to live up the public trust in a manner that is fair, that nuanced, balanced, but critical. So ngayon mga palangga, itong mga kadyutahan itong kadyutahan ng gobyernong ito na kunyari ay protektado niya ang press freedom, okay? Ang kalayaan ng mga tao, ang pagpapahayag, at dapat daw igalang, at dapat daw ito'y pangalagaan ang mga kapakanan ng ating, ng mga press. At ang kanyang administrasyon daw ay talagang namamagitan at talagang ginagawa ang tama para mayroong kalayaan itong mga mamamahayag na ito. It's bullshit. It's budol, mga palangga. It's budol itong administrasyon na ito dahil ang katotohanan dito ay what? Binubusalan ang ating bibig. Itong mga ginayupak na mga even foreign correspondent na miyembro nitong FOCAP. Okay? Etong mga local media, hindi nga inulat ang nangyari sa hindi nila sinabi na ganito kadami yung tao na almost 80 to 100,000 ang pumunta doon sa Davao del Norte. Ito ba ang malayang pamamahayag? Ang sabi ni Marcos Jr. doon sa speech pa niya na dapat daw ang mga media ay critical, not cooperative. Ibig sabihin, dapat critical sa gobyerno, hindi makipag-cooperate, kumbaga makipag-bribe o makipagsabuatan. Julul! Ang buwaka ng ina mong Lisa Tanas ay binabribe ang mga mainstream media. Oh, eto, gusto nyong malaman. Yesterday, makinig kayo, GMA7. Ano ang sabi? Hindi ko na pangangalanan, baka pag initan nyo na naman yung tao. May in-interview sila, mga kababayan. Taong gobyerno. Okay? Taong gobyerno ang in-interview nila. Anong sabi nyo, GMA? Basta GMA pang kalahatan. Ano ang sabi ng host ninyo? Ano ang sabi ng doon sa newsroom? Ang sabi daw, wag nang pag-usapan ang tungkol sa PIDEA document. Wag pag-usapan ang tungkol sa pulboronic, yun nga, yung ni Kuting, yung pinalabas natin dito. Kasi daw, pag-iinitan sila ng gobyerno. Tapos gusto ni Kuting sa sinabi niya sa FOCAP eklabos niya na dapat ang mga media ay critical. Bakit GMA7? Radio po ito sa radio. Okay. Sa radio program nyo, in-interview nyo ang taong tatlo ang in-interview ninyo. Okay? 3 tao. Ano ang instruction ninyo? Huwag pag-usapan ang issue sa PIDEA na kumakalat sa social media tungkol sa dapat na i-raid si Kuting. Bakit Marcos Jr. takot itong GMA7? No wonder ang interview ni Ivan Merina dito kay Attorney Vic, kakapost ko lang dyan, kakashare ko lang, ay napaka-ekse. At what? Masyadong limited. Alam mo, as human being, na kayo ay nakatutok sa social media, na nakikita nyo kung anong kalakaran, alam nyo kung quality yung interview or not. Katulad ng ginagawa ni Eric at Dr. Lorena, binibigay nila yung time sa host, binibigay nila yung time sa guest nila para i-explore yung mga topic. Which is ang importanteng topic daw, yung pagiging pulboronic ni Kuting. Pero doon kay Ivan Merina, napaka-eksi lang. Pinanood ko lang, senior ko lang because of Attorney Vic Rodriguez. But at least, hindi niya tinanong yung tungkol doon sa PIDEA document. Walang tinanong ang GMA. Balikan nyo. Diba? Tinanong lang yung ano nangyari doon sa Maisog. Tapos yung issue na pinag-uusapan doon, which is nga, binanggit ni Attorney Vic doon, yung in-encourage siya na magpa-pulburon test itong, hindi ka pinalanganan ni Attorney Vic, lahat ng mga ahensya, lahat ng mga taong gobyerno. Okay. Dahil nga sa dramatization, dahil sa oratorical drama, declaim, lahat ng kasinungalingan ni Marcos Jr. na sa speech niya na ang mga press
o yung mga mamamahayag ay dapat hindi nagbubuwis ng buhay o hindi kinikitil. So parang may pinatatamaan siya. Di ba? Pag-upo mo pa lang, nategi si, who's that one? Okay, si Percy Lapid. Dahil critical siya sa inyo. Tapos ngayon, ito nga, very classic. Yesterday lang po ito nakarating sa akin. Na mismo ang GMA7. O, pangalanan na natin ang kanilang radio, DZBB. Wala kayong bayag. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Dahil ang inyong mga ini-interview, sinasabihan ninyo na wag na lang muna natin pag-usapan itong PDEA issue ni Marcos Jr. kasi pag-iinitan kami. So anong ibig sabihin yan? Kina-curtail ni Marcos Jr., ni Lisa ang inyong palayang pamamahayag. Tapos nagdrama-drama doon sa POCAP na dapat ang mga media ay maging critical, not cooperative. Eh bakit kayo nakipag-cooperate sa utos ng kuting na ito, ng buwaka ng inang Lisa Tanas na ito, na huwag pag-usapan ang PDEA kung kayo ay mayroong layang pamamahayag? Huwag kayong magsinungaling, DZBB. At lahat kayo dyan na ayaw nyong pag-usapan ang inilabas ko na dokumento na sinasabi ni PDEA Chief Lazo na ito ay AI. Noong ang dokumento noong March 10, 2012 na dapat ay kikidnapin, dapat ay aarestuhin si Marcos Jr. at saka si Terry. Huwag niyo ako mga Terry, mga buwaka ng ginemis niyo kuting. Di ba? Alam niyo na yon na pinigil. Alright? So ngayon mga kababayan, you have to know ngayon dito sa channel ni Maharlika. Bakit? Kahapon pinag-usapan, kaya hindi ko to bibitawan ng issue na to. Kahapon po, isinuwalat ko sa buong Pilipino na nakarating na sa opisina ni Marcos Jr., Office of the President, opisina ni Lazo ng PDEA, opisina ni General Bato o ni Senator Bato, ang letter ng investigating agent, former investigating agent noong 2012, okay, ng PDEA, nakarating na ang kanyang liham, ang kanyang sulat na willing siyang mag-testify sa Senado o Kongreso o kung saan mang forum kung siya ay ipapatawag. At doon sa sulat na yon, okay, nakasaad doon na pinatotohanan niya na yes, tumpak, plak, kabog sa banga, na talagang dapat ay huhulihin nila si Kuting dahil meron ngang confidential informant, okay, na pinasalaysay niya at nagbigay ng sworn statement during that day noong March of 2012. It just so happened na si Lisa Tanas, si Marcos Ochoa, yung si Executive Secretary ni Marcos, ni Noynoy, okay? Then si Serapio, yung Serapio, abogado, napag-alaman natin, ito pa lang si Serapio at saka si Ochoa ay may partisipasyon talaga, okay, dun sa pagpigil, sa pag-raid supposedly, dahil nga partner sila ni Lisa Tanas doon sa kanilang most law firm. Marcos Ochoa Serapio Tan. Okay? Na nag-divest na sa dyan, si Lisa Tanas, noong nalo na nung nadaya na nila ang taong bayan. Okay. So alam nyo na ha, kaya ulit-ulitin natin to. The most effective laban natin is ulit-ulitin every day. Huwag kayong mabibingi sa katahimikan. Kailangan nyo mag-speak up. Ulit-ulitin natin, araw-araw, pagising natin, kung pwede nga natin kantahin araw-araw, si Kuting, Paul Boronik, tayo na, gumising ka na, Kuting. Diba? Kung pwedeng mag-compose nga, mag-compose nga tayo, diba? Nang bata tayo, pagising sa umaga, magpulburon. Oh, ganon. Dapat every single day ng buhay natin, tayo na. Piliin kung alin ang pulburon. Magandang umaga! Diba? Ako, si Kiko Maching! Eto Kuting! Pulburon! Anyway, okay, going back. Seriously.
Okay. Hugot. So, pinalabas natin kagabi na nakarating na nga ang sulat. You know kung anong ginawa mo, Lazo? Hindi ka makakatakas sa akin, Lazo, ha? Hindi ka makakatakas. Lahat kayo. Total, gugurgurin nyo lang din naman kami lahat. Magurgura na tayo sa ngalan ng katotohanan. Right? Mga kababayan, to ha? Okay. Ano ang nangyari? Ang nangyari ay pinwersa ni Lazo ang mga intelligence investigating officers, agent na nandiyan sa PDEA na present or nasa trabaho, na kasabay nitong agent na ito na nagsulat sa kanila na willing siyang mag-investigate. Ibig sabihin, yung mga ahente o mga agent now sa PDEA na they were there during that March 2012 ay pinwersa Moro, Berrilio, Lazo na papirmahin ng affidavit na wala na fake ang papel o yung authority to operate at yung pre-operation na inilabas ko. Mga kababayan, ngayon umiikot na ang tumbong nila. So, ulitin ko po, kahapon dyan sa PDEA, inutusan, ginamit ni Lazo, inabuso niya ang kanyang power, pinwersa po ang mga PDEA agents na pasinungalingan ang dokumentong inilabas ko. So, persahang pina-execute ng affidavit na pasinungalingan nga ang report ng agent na nakapirma dyan. Kung hindi daw pumirma o hindi sumunod sa paggawa ng affidavit, ay ipapatanggal sila o tatanggalin sila o itatapon sila sa kung saan-saan o floating sila. Dalhin kung saan mang malayong lugar, mga palangga. Si Lazo, alam ko na naman, hindi ka makakalusot na gago ka. Dahil ang video mo pa lang na nanakit ka kay Atty. Delgadong ginayupa ka, hindi ka makakalusot. Sukang-suka na ang taong bayan. Ngayon, mga palangga, nakakaawa lang to mga taong to ng mga agent kasi may mga pamilya. Okay? So baka sa